Hack Story presents. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Fiona? May inaasikaso akong napakahalagang transaksyon sa kumpanya. Transaction? O baka naman ang multo na naman ang nakaraan mong inaasikaso mo, Alfredo? Mag-ingat ka sa ipinambibintang mo, Fiona. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Bakit? Hindi ba totoo? Ngayon ang 18th birthday ng anak nating si Gina. Debo ng sarili mong anak. Pero kahit isang oras, hindi mo malang siya magawang siputin sa hotel. Habang ang buong alta sosyedad, nagtataka kung nasan ka. Abala ka sa paghahanap ng anak mo sa dati mong kasintahan. Huwag mong idadamay si Rochelle dito. Ang anak ko sa kanya ay dugo at laman ko rin. At hanggat hindi ko siya nahanap, hindi ako titigil. At paano naman si Gina? Anak mo rin naman siya. Paano ang anak natin na nandito sa sarili mong pamamahay? Nagtatampong bata, Alfredo. Gumuho ang mundo niya dahil ang sarili niyang ama mas pinipili ang isang nawawalang bata kaysa sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kasakit sa kanya na wala ka sa sarili niyang debo? Yun dapat ang pinaka-importanting araw sa kanyang teenage life. Nagtatampo at galit na galit si Fiona sa kanyang asawang si Alfredo. Si Alfredo ay 50 taong gulang na multi-billionaire na nagmamay-ari ng dambuhalang A&J Conglomerate. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, wala siyang oras para sa kanyang sariling pamilya. Araw-gabi ay abala ito sa paghahanap sa kanyang anak sa dati nitong kasintahan na si Rochelle. Kaya naman, labis na sumasama ang loob ni Fiona dahil pakiramdam niya napapabayaan na silang mag-ina ng kanyang asawa. Matapos ang matinding kumprontasyon ng mag-asawa, ay padabog na lumabas si Fiona ng silid. Naiwan si Alfredo na sapo ang kanyang noo dahil sa matinding stress. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at iniluwan nitong kanyang anak na si Gina. Nakagaon pa ito at bakas ang luha sa kanyang mga mata mula sa natapos nitong tibu party. Papa, totoo bang narinig ko? Kaya ba hindi ka pumunta sa party ko dahil hinahanap mo pa rin ang anak mo sa ibang babae? Gina, hindi sa ganoon. Intindihin mo si Papa. May mga bagay lang na kailangan kong ayusin. Ayusin? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa akin pa? Anak mo rin ako ah. Pero bakit parang wala akong kwenta sa'yo? Anak, ayokong maging dramatic ngayon. Sure. Lagi naman kayong ganyan eh. Kahit kailan. Never kong naramdaman ang pagiging ama mo sa akin. Sana nga, mahanap mo ng anak mo pa. Para naman maging masaya na kayong dalawa. At padabog na lumabas ng kwarto si Gina. Naiwan na lamang si Alfredo na umupo sa kanyang kama. Problemado, napagtanto niya na masyado na niyang napapabayaan ang sariling pamilya dahil sa paghahanap niya sa anak niya kay Rochelle. Sa kabilang banda ng syudad, kasalukuyang nag-aaral si Zoe para sa kanyang paparating na exam sa kolehiyo. Sa edad na 20 taon, ginagawa niyang lahat para makapagtapos kahit sobrang hirap ng buhay nila. Sa sobrang niyang talino, naging scholar na rin siya sa kanilang lugar. Nakatira sila sa isang maliit na bahay kung saan siksikan silang tatlo sa iisang kwarto. Si Zoe, ang kanyang 8 taong gulang na kapatid na si Carlo at ang kanyang inang si Rochelle. Habang nagbabasa ng libro si Zoe, biglang pumasok si Rochelle na hawak ang kanyang cellphone. Bakas ang labis na kalungkutan sa mukha nito. Zoe, anak, nakita mo ba yung post ng tita mo sa Facebook? May gaganapin daw na family reunion sa susunod na 2 linggo. Opo ma, nakita ko nga po kanina habang nag-scroll ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo iniimbita man lang. Nakakatampo lang dahil magpinsan naman kami. Pero bakit parang pinapalabas nilang hindi tayo parte ng pamilya Roses? Hayaan mo na sila ma. Sanay naman tayong ganyan sila sa atin. Simula nung pumanaw si Lolo. Mabigat ang loob ni Rochelle dahil alam niyang hindi sila iniimbita dahil sa mahirap lamang sila.
Maya-maya pa, habang nag-uusap ang mag-ina, biglang nakarinig ng malakas na yabag ng takong mula sa labas ng kanilang pinto. Pumasok ang isang babaeng halos magkandara pa sa pagpapakita sa kanya ng mga mamahaling gintong alahas sa liig at sa daliri nito. Ito ay si Yula, ang kamag-anak nilang mayaman na kilalang nagpapautang sa kanilang lugar. Kamakailan lang ay nagpatayo si Yula ng bahay na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Kaya naman tinitingala at sinusunod siya ng mga kapitbahay. Madam ang tawag sa kanya ng mga ito. Pero alam ni Rochelle na sa likod ng marangyang abubot nito ay napakababa ng tingin nito sa kanilang mag-ina. Tao po? Rochelle? Nariyan ba kayo? Lumabas sila at binuksan ang pinto na kinakain na ng anay. Oh, Ate Yula, napadpad ka rito. Halika, tuloy ka. Naku, wag na. Hindi rin ako magtatagal dahil baka madumihan pa tong bagong suot kong dress. May dinala akong listahan ng mga utang mo na overdue na ngayong buwan. Tita Yula, baka naman po pwedeng magpa-extend kami kahit papano. Naku, hindi pwede, Zoe. Kilala niyo naman siguro ko. Hindi talaga ako nagpapa-extend. Kung ipapa-extend ko kayo, edi magpapa-extend din yung iba. Alam niyo namang napaka-stricto ko pagdating sa pagpapautang. Nagtanda na kasi ako sa mga umutang sa akin na hindi nagbabayad. Sige, gagawin ko ng paraan yan, Ate Yula. Pero pwede bang idaan ko na lang sa bahay ninyo mamayang hapon? Maghahanap muna ako ng mauutangan sana. Ganun ba? O sige. Pero kilala niyo naman ako. Kapag hindi kayo nakabayad sa tamang oras, kukunin ko ang collateral na nakalagay sa kontratang pinirmahan niyo. Okay ba? Sige, salamat Ate Yula ha. Sige. Hihintayin ko na lang kayo ron. Akmang aalis na sana si Yula nang magsalita si Rochelle. Ate Yula, nabalitaan ko nga pala na sa susunod na 2 linggo, magkakaroon ng family reunion sa Laguna ang pamilya Roses. Totoo ba yun? Oo. Last time kasi na nag-family reunion tayo Nung nakaraang 5 taon pa, hindi ba? Hindi ba kayo nakapunta doon? Hindi nga kasi wala namang nag-imbita sa amin. Tiningnan sila ni Yula mula ulo hanggang paa. Ganun ba? Malay ko sa kanila. Hindi naman ako nag-o-organize doon. Pero ngayong taon na ito, ako na ang mag-o-organize. Nako, maganda naman kung ganun. Gusto ko sanang sumama kung pwede lang. Naku, Rochelle. Gusto ko naman sana kaso baka hindi kayanin ang budget ko. Marami na rin talaga kasi akong naimbita. Ganun ba? Sige kung ganun. Pero kung magbagong isip mo, baka pwedeng maimbita mo kami roon. Gustong gusto ko sana kasing makipagkumustahan sa iba nating mga kamag-anak. Namimiss ko na rin sila, Ate Yula. Muli silang tiningnan ni Yula mula ulo hanggang paa. May panguhusga sa tingin nito na para bang sa isip nito ay sinasabi nitong ang kakapal ng mukha nila na maghangad na mapasama sa family reunion na yun. Sige. Tingnan natin. Sana may mag-cancel. Kapag may nag-cancel, i-chat na lang kita. O paano? Mauna na ako ha? Yung 500 utang nyo, bayaran nyo mamayang hapon. Sige, Ate Yula. At umalis na nga ang matanda. Isinara naman nila ang pinto at muling umupo sa upuong kahoy sa sala. Ma, nakita niyo naman yung tingin niya sa ating kanina. Kung makatingin siya, para bang gusto niya tayong lamunin ng panguhusga. Ganyan talaga yang si Yula. Mababa ang tingin sa mga kamag-anak na mas mahirap sa kanya. Bakit mo pa kasi magustong pumunta dun sa family reunion? Baka pahiyain lang tayo ng mga yun dun. Hindi naman siguro. Kilala ko yang si Yula. Nasa loob ang kulo. Hindi naman niya siguro tayo ipapahiya doon na parang sa pelikula. Pero gusto niyo ba talagang pumunta ron, Ma? Oo, gusto ko.
Pero kung hindi naman nila tayo iimbitahan, ayos lang din naman. Hindi ko naman ikamamatay yun. Samantala, pagkarating ni Yula sa kanilang 6 na milyong pisong mansyon, ay padabog siyang umupo sa kanyang mamahaling sofa. Hinubad niya ang kanyang takong habang nagpupunas ng pawis. Kitang-kitang pagod sa kanyang mukha matapos mag-ikot para maningil ng utang. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang 21 taong gulang na anak na si Teresa. May hawak itong notebook at bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ma, buti naman nakauwi ka na. May malaki tayong problema para sa family reunion natin. Ano na naman ba yan, Teresa? Kita mo nang kararating ko lang at pagod na pagod ako sa paninigil sa mga hampas lupang yun. Kasi naman ma, tumawag si Aling Marta kanina. Uuwi daw muna sila ng anak niya sa probinsya sa susunod na linggo. Hindi na raw sila makakapagtrabaho. Hanggang October pa raw sila ron. Ibig sabihin, kulang tayo sa tauhan para sa reunion. Walang mag-aayos ng catering, walang magsaserve ng pagkain, at walang maglilinis ng venue. Napatayo si Yula sa kanyang kinauupuan. Hindi pwedeng masira ang family reunion dahil siya ang nag-organize nito ngayong taon. Gusto niyang magpa-impress sa iba pa nilang mayayamang kamag-anak. Gusto niyang ipamukha sa iba nilang kamag-anak na malayo ng narating niya sa buhay. Ano? Abay, sa susunod na linggo na yun ah. Kaya nga, ewan ko ba sa mga yun? Bahala nga sila. Napaisip ng malalim si Yula. Bigla niyang naalala ang pakikipag-usap niya kanina kina Rochelle at Sawi. Naalala niya kung gaano kagustong sumama ng kanyang pinsan sa reunion na yun kahit hindi naman ito iniimbita. Biglang nagbagong timpla ng mukha ni Yula. Napangiti ito ng nakakaloko. Aha! Alam ko na kung sino ang kukunin natin. Sino ma? May kilala ka ba na pwede nating bayaran? Sayang lang ang pera kung magbabayad pa tayo ng bago. Iimbitahan ko na lang si Rochelle at ang anak niyang si Zoe papunta roon. Hindi ko na sila kailangang bayaran. Total naman makikikain naman sila doon. Kaya sila na lang ang pagtatrabahuhin natin doon. Seryoso ka ma? Di ba nga ayaw mo silang isama dahil mahirap lang sila? Baka naman mapahiya tayo kapag nakita sila ng ibang kamag-anak natin doon. Naku, Teresa. Gamitin natin ang utak natin, ha? Kunwaring, naaawa ako kaya inimbitahan ko sila. Pero ang totoo, sila ang gagawin nating katulong doon para mag-asikaso ng mga bisita. Sa ganung paraan, nakatipid na tayo sa pampapasweldo sa katulong. Naging mabuti pa tayo sa paningin ng iba. Wow, ang galing mo talaga ma. O sige, i-wait ko na lang ha. Gusto kong makita na nagdurusa yung sawi na yun. Dahil sa kanya kaya napahiya ako sa school Oo nga pala. May atraso sa yung babaeng yon nung high school pa kayo. Ang lakas ng loob niyang isumbong ka na nandaraya sa teacher niyo. Kung may revenge ka sa babaeng yon, edi gawin mo na sa araw na yun. Okay, ma. Excited match na si ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Naiinis ako. Ano ka ba naman ma? Yan na kaya ang uso ngayon. Dumating ang hapon. Lumakad si Rochelle patungo sa bahay ni Yula habang hawak ang perang pambayad sa utang niya. Pagkarating niya sa harap ng malaking gate ay ilang ulit niyang pinindot ang doorbell hanggang sa ilang sandali pa pinagbuksan na siya ni Yula. Magandang hapon, Ate Yula. Heto na pala yung pambayad sa utang ko. Iniabot ni Rochelle ang 600 piso. Mabuti naman at nakahanap kayo ng pambayad ngayon. Dahil kung hindi, siguradong may gamit na mawawala sa inyo dahil sa pinirmahan yung collateral. Oo nga, Ate Yula. Pasensya na kung medyo natagalan sa pagbabayad. Alam mo naman, mag-aaral pa si Zoe ngayong susunod na pasukan. Kinuha ni Yula ang pera at mabilis na binilang ito. Nang masigurong tama ang halaga, biglang nagbagong kanyang pakikitungo kay Rochelle. Ngumiti ito ng pilit at pinatuloy si Rochelle sa kanyang bakuran. Nako, Rochelle, napakagaling mo talaga pagdating sa bayaran.
Kaya naman paborito kita sa lahat ng mga nagkakautang sa akin eh. At saka, may maganda akong balita sa iyo. O ano yun, Ate Yula? Tungkol dun sa sinasabi mo kaninang family reunion ng Pamilya Roses. Naayos ko ng budget kaya invited na ang buong pamilya mo roon. Nanlaki ang mga mata ni Rochelle sa labis na tuwa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig mula sa kanyang pinsan. Talaga, Ate Yula? Invited na kami? Naku, maraming salamat talaga. Matutuwa nito sa Zoe kapag nalaman niya. Oo naman. Kaya ihanda mo ng gamit nyo dahil mahaba-habang biyahe yun. Salamat, Ate Yula. Ang akala ko talaga, hindi mo na kami iimbitahan doon dahil ikinahihiya mo na kami. Karamihan pa naman sa pamilya Roses, successful na sa buhay. Ako lang yata sa pamilya natin ang walang narating sa buhay. Ay, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Matalinong bata yang si Zoe. Scholar pa nga, hindi ba? Siguradong yan ang mag-aahon sa inyo sa hirap. Salamat, Ate Yula. Ano pa nga bang gagawin namin? Kailangan ba namin ng invitation card? Ay, hindi na. Ako naman ang nag-organize dun sa family reunion natin. Kaya hindi mo na kailangan yun. Sumama na lang kayo sa van namin. Naku, maraming salamat, Ate Yula. Malaking bagay sa amin yan para hindi na kami mahirapan pa sa pag-commute. Ang layo pa naman ng Laguna mula dito sa Caloocan. Pagkatapos makipag-usap kay Yula, ay halos tumakbo si Rochelle pabalik ng kanilang bahay. Pagkabukas pa lamang ng pinto, bakas na bakas ang nagliliyab na tuwa sa kanyang mukha. Zoe, anak, may napakagandang balita ako sa iyo. Talaga po, Ma? Ano pong balita yan? Nakausap ko ng Ate Yula. Nung nagbayad ako ng utang kanina, sabi niya, invited na raw ang buong pamilya natin sa family reunion ng Pamilya Roses sa Laguna. Seryoso ba kayo, Ma? Si Tita Yula? Noong umaga lang, kung makatingin sa atin mula ulo hanggang paa, parang diring-diri siya. Tapos ngayon biglang invited na tayo? Oo nga, anak. Naayos niya na raw yung budget kaya kasama na tayo. Kaya ihanda mo na raw ang mga gamit natin dahil mahaba-habang biyahe raw yun patungo roon. Ma, kilala natin si Tita Yula. Napakakuripot at napaka-stricto niyan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit biglang nagbagong isip niya? Baka naman may kapalit yan o may balak silang hindi maganda sa atin. At saka alam mo naman, Ma, may bad blood kami ng anak niya. Ay nako, Zoe, masyado ka namang mapagduda sa tita mo. Sabi ko nga sa'yo kanina, nasa loob ang kulong niyan. Pero hindi naman niya tayo ipapahiya. Ang mahalaga, makakasama na tayo at makikipagkumustahan na sa mga kamag-anak natin na matagal na nating hindi nakikita. Napabuntong hininga na lamang si Zoe kahit na may matinding kaba at pagdududa siya sa biglaang kabaitan ni Yula. Wala na siyang nagawa dahil nakikita niyang sobrang saya ng kanyang ina. Kaya na lang, Ma, hindi na ako sasama roon. Hindi maganda ang kutob ko ron. Ano ka ba? Ikaw talaga. Dapat nakikihalubilo ka rin sa mga kamag-anak mo. Para kapag wala na ako, may iba kayong matatakbuhan ng kapatid mo. Iba pa rin na close sa mga kamag-anak mo. Hindi rin eh. Si Tita Yula nga, mismong kadugo mo. Pero kung makalait sa atin ng patalikod, akala mo naman, hindi rin galing sa putik. Hindi naman lahat ng kaanak natin, gaya ng Tita Yula mo. Basta, dapat sumama ka pa rin, okay ba? O sige na, pero may nakuha nga pala akong bagong racket, Ma. Anong racket naman yan, anak? Tutor po, nakilala ko lang sa Facebook. Mabait bang mga yan at mapagkakatiwalaan? Opo, Ma. Hindi naman ako tatanggap ng racket kung hindi ko makukonfirm na safe. Di sige, ikaw ang bahala. Malaki ka naman na. Alam mo na ang ginagawa mo. Kinaumagahan, maagang gumiting si Zoe para pumunta sa kanyang bagong racket bilang tutor. Sumakay siya ng jeep patungo sa isang eksklusibong subdivision na kilala bilang tirahan ng mga pinakamayayaman sa bansa.
Pagkababa niya sa tapat ng address na ibinigay sa kanya, literal na napanganga si Zoe. Isang tambuhala at napakarangyang mansyon ang nasa harap niya. Ang gate pa lamang nito ay gawa na sa mamahaling bakal at may CCTV camera sa bawat sulok. Grabe, mansyon ba to o hotel? Sobrang yaman naman ng estudyanteng tuturuan ko. Huminga ng malalim si Zoe upang pakalmahin ang kanyang kaba bago pinindot ang intercom sa tabi ng gate. Maya-maya pa, bumukas ang maliit na pinto ng gate at iniliwan nito ang isang formal na kasambahay. Magandang umaga. Ikaw ba si Miss Zoe Roses, ang bagong tutor? Opo, ako nga po. Magandang umaga din po. Tuloy ka. Kanina ka pa hinihintay sa loob. Sumunod si Zoe sa kasambahay habang nilalakad ang malawak na sementadong daan patungo sa mismong main door ng mansyon. Manghang-mangha siya sa ganda ng garden at sa mga mamahaling sasakyang nakaparada sa garahe. Pagkapasok nila sa loob ng sala, mas lalo siyang napaatras sa karangyaan. Lahat ng kagamitan ay mukhang imported at kumikinang sa ginto. Maupo ka na muna dyan. Tatawagin ko lang si na madam sa itaas. Sige po, maraming salamat po. Naupo si Zoe sa dulo ng isang malambot na sofa. Ramdam na ramdam niya ang lamig ng aircon pero mas nangingibabaw ang kaba sa kanyang dibdib. Ang hindi alam ni Zoe, ang mansyong kanyang tinatapakan ngayon ay walang iba kundi ang tahanan ng mga puno. Ang pamilya ng multi-billionaire na si Alfredo Puno na nagmamay-ari ng A&J Conglomerate. Pagkatapos ng 5 minuto, narinig ni Zoe ang marangyang yabag ng mga paa mula sa malaking hagdan. Paglingon niya, nakita niyang 2 babae na pababa. Isang eleganteng ginang na nasa edad 40 hanggang 50 at isang babae na mukhang hindi pa umaabot ng 20 anyos. Sila ay walang iba kung hindi sina Fiona at ang kanyang anak na si Gina. Taliwa sa inaasahan ni Zoe na magiging suplada at matapobre ang mga ito dahil sa kanilang yaman. Bakas ang ngiti sa mukha ng mag-ina habang naglalakad patungo sa kanya. Mukhang napaka-approachable ng mga ito. Mabilis na tumayo si Zoe at nagbigay galang. Magandang umaga po ma'am. Ako po si Zoe, ang bagong tutor. Magandang umaga rin sa'yo, Zoe. Maupo ka. Huwag kang mahiya sa amin. Ako si Fiona at ito naman ang anak kong si Gina. Hi Ate Zoe. Sa wakas, dumating ka na. Hirap na hirap talaga ako sa accounting subjects ko sa school eh. Buti na lang, tinanggap mo tong racket. Nako, pasensya ka na nga pala kung medyo naghintay ka, Zoe, ha? Alam mo naman itong si Gina, medyo mabagal kumilos kapag bagong gising. Nag-aalala na nga ako rito sa pag-aaral niya dahil malapit ng midterms. Pero marami siyang namimiss na lesson dahil sa debut niya noong nakaraang linggo. Wala po yun, Miss Fiona. Okay lang po. Kararating ko lang din naman po. At wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matulungan si Gina sa mga lessons niya sa accounting. Mabuti naman kung ganon. Ang sabi sa akin ng coordinator, top scholar ka raw sa universidad ninyo. Kaya naman malaki ang tiwala ko na matutulungan mo itong anak ko. Opo. Scholar nga po ako since first year college. Napakagaling naman. Sige na. Gina, dalhin mo na si Zoe doon sa kwarto mo para makapagsimula na kayo ng inyong lesson. Zoe, kung may kailangan kayong merienda o inumin, sabihin mo na lang sa mga kasambahay natin doon, okay? Okay po. Maraming salamat po, Miss Fiona. Tara na Ate Zoe. Naunang naglakad paakyat ng kwarto si Gina at sumunod naman si Zoe. Pagpasok ng 2 babae sa kwarto ni Gina, saka naman lumabas ng kanilang kwartong mag-asawa si Alfredo. Bihis na bihis at may lakad. Nakita pa niyang pumasok ang anak sa kwarto kasamang isang babaeng nakatalikod. Hindi niya nakita ang mukha nito dahil kung nakita lang niya, magbabagong takbo ng kanyang buhay. Ngunit sadyang hindi pa ito ang tamang oras. Bumaba siya at nilapitan si Fiona na nasa ibaba.
Sino yung kasama ni Gina na pumasok sa kwarto? Ang tutor niya, nag-cross arms ito at nilaliman ng tingin sa asawa. Sinabi ko na ito sa iyo kahapon, hindi ba? Lahat ba talaga ng sinasabi ko sa iyo about Gina? Pasok sa isang tenga, labas naman sa kabila. Inayos na lamang ni Alfredo ang kwelyo ng kanyang damit. May pupuntahan akong meeting ngayon with the CEO of Coins.ph. Baka late ako makauwi. O sige, sanay naman na kaming wala ka palagi kapag kailangan ka namin. Umirap si Fiona at padabog na tumalikod patungo sa kusina para asikasuhin ang merienda ni Gina at Sawi. Naiwan si Alfredo na napabuntong hininga na lamang. Lumabas siya ng mansyon at sumakay ng kanyang mamahaling sasakyan para pumunta sa kanyang nakatakdang meeting. Samantala, sa loob ng kwarto ni Gina, seryosong nag-aaral ang dalawa. Mabilis magturo si Sawi. Tuwang-tuwa si Gina dahil madali niyang nakuha ang mga mahihirap na accounting formulas. Dahil sa sobrang gaan ng loob nila sa isa't isa, naparami ang kwento ni Gina. Sa ikatlong araw ng pagtuturo ni Sawi, nahiga si Gina sa kanyang kama habang malungkot na nakatitig sa kisame. Umupo naman si Sawi sa tabi niya habang nagmemeryenda ng hopyang munggo. Gina, okay ka lang ba? Kanina ko pa napapansin, malalim ang iniisip mo. Ate Zoe, naiinggit nga ako sa'yo. Kahit mahirap ang buhay niyo, ramdam ko kung gaano kamahal ng mama mo. Bakit mo naman nasabi yan? Ang yaman niyo nga. Nasa iyo na ang lahat ng karangyaan sa mundo. Napabuntong hininga si Gina at pilit na ngumiti. Aanhin ko naman ang pera kung as sarili kong ama. Never akong binigyan ng oras. Noong dibo ko ng 1 linggo, hindi siya sumipot. Iniwan niya kami ni mama sa hotel habang naghihintay ang lahat ng bisita. Ha? Bakit naman? Sobrang busy niya ba sa kumpanya ninyo? Sana nga sa negosyo lang. Pero hindi Araw-gabi, wala siyang ibang iniisip kundi ang anak niya sa dati niyang kasintahan na matagal nang nawawala. Pakiramdam ko, anino lang ako sa bahay na to. Nalungkot si Sawi at hinawakan ang balikat nito para aluhin. Pasensya ka na, Gina, ha? Hindi ko alam na may pinagdaraanan ka palang kanyang kabigat. Minsan nga naiisip ko, sana mahanap na niyang nawawala niyang anak para naman maranasan ko kung paano siya maging totoong ama. Kahit hindi sa akin. Naikwento pa ni Sawi kay Gina ang tungkol sa family reunion na gaganapin sa Laguna sa mga susunod na araw. Dumating ang 5th araw ng pagtuturo ni Sawi. Kasalukuyan siyang nakaupo sa malambot na sofa sa malawak at napakalamig na sala ng mansyon ng mga puno. Naghihintay siyang bumaba si Fiona para iabot sa kanya ang 10,000 piso. Ito ang kabuuang bayad para sa kanyang 4 na araw na pagtuturo kay Gina. Malaking halaga ito para kay Sawi dahil pambili ito ng mga groceries sa kanilang bahay at pandagdag sa kanyang pag-aaral sa susunod na pasukan. Habang nakaupo at naghihintay si Sawi, biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon. Iniluwan nito ang multi-billionaire na si Alfredo Puno. Katatapos lang ng kanyang mga sunod-sunod na meeting sa kumpanya. Nagulat si Sawi nang makitang may-ari ng mansyon kaya mabilis siyang tumayo mula sa sofa, yumuko ng konti para magbigay galang. Magandang umaga po, sir. Napatikil si Alfredo sa paglalakad patungo sa hagdanan. Literal na napako ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang boses ng dalaga at lumingon ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng bilyonaryo at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malapitan ang mukha ng tutor ng kanyang anak na si Gina. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang hugis ng mukha, ang mapupungay na mga mata at ang tindig ng dalagang nasa harap niya ay hinding-hindi niya malilimutan kahit lumipas pa ang maraming taon. Kamukhang kamukha ito ng kanyang unang kasintahan na si Rochelle. Rochelle? Po? Ano po yun, sir? May kailangan po ba kayo sa akin?
Nagtataka si Zoe dahil kakaiba ang tingin ng bilyonaryo sa kanya na para bang nakakita ito ng multo mula sa nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Alfredo habang dahan-dahang humahakbang patungo kay Zoe. Pilit na tinititigan ng bawat detalye ng mukha ng dalaga. Anong pangalan mo, Iha? Zoe po, sir. Zoe Roses po. Ako pong bagong tutor ni Gina sa accounting. Nang marinig ni Alfredo ang apelyedong Roses, mas lalong gumuho ang kanyang pag-asa na baka nga namamalikmata lamang siya. Alam niyang Roses ang apelyedo ng pamilya ng dating niyang kasintahan. Pakiramdam niya, sumabog ang kanyang dibdib dahil sa tindi ng emosyon. Zoe Roses. Sino ang nanay mo, Zoe? Ang mama ko po ay si Rochelle Roses po, sir. Bakit po? May problema po ba sa pagtuturo ko kay Gina? Hindi na nakasagot si Alfredo. Gustong maiyak ng bilyonaryo dahil sa wakas ang kanyang anak na matagal nang hinahanap ay nandito na ngayon sa kanyang harapan. Nagtataka naman si Zoe sa ikinikilos ng bilyonaryo. Gusto niya sanang magtanong kung bakit biglang naging emosyonal at nanginginig si Alfredo habang nakatitig ito sa dalaga. Sir Alfredo, okay lang po ba kayo? Akmang magsasalita na sana si Alfredo para sabihin ang katotohanan nang biglang may narinig na malalakas na yabag ng takong pababa ng hagdan. Dumating si Fiona na hawak ang isang kulay puting sobre na naglalaman ng pera. Agad na napawi ang emosyon sa mukha ni Alfredo at mabilis siyang lumingon sa kanyang asawa upang hindi nito mapansin ang kanyang reaksyon. Zoe, pasensya na kung natagalan ako sa itaas. Heto na pala yung 10,000 piso na sahod mo para sa 4 na araw na pagtuturo mo kay Gina. Iniabot ni Fiona ang sobre kay Zoe habang nakangiti. Mabilis naman itong tinanggap ng dalaga nang may malawak na ngiti sa mga labi. Maraming salamat po, Miss Fiona. Malaking tulong po ito para sa pamilya ko, lalo na po sa pag-aaral ko. Walang anuman, Zoe. Kami nga ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil tuwang-tuwa si Gina. Napakadali niya raw nakukuha ang accounting lesson mo. Paano? Mag-iingat ka sa pag-uwi, Iha? Sige po, mauna na po ako. Sir Alfredo, mauna na po ako. Yumuko ng konti si Zoe bilang paggalang at mabilis na naglakad palabas ng dambuhalang pinto ng mansyon. Naiwan si Alfredo na nakatayo pa rin sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan habang sinusundan ng tingin ang kanyang anak na naglalakad papalayo. Gusto niyang sumigaw at habulin si Zoe pero alam niyang hindi niya pwedeng gawin yun sa harap ng kanyang asawang si Fiona. Bakit ganyan ka kung makatingin kay Zoe? Wala. Umalis na lamang si Alfredo at dumiretso sa kanilang kwartong mag-asawa. Nakasunod ang tingin ni Fiona. Matapos makaalis ni Zoe sa mansyon, hindi na mapakali si Alfredo sa loob ng kanyang opisina sa loob ng mansyon. Pabalik-balik siyang naglalakad habang hawak ang kanyang cellphone. Hindi mawala sa kanyang isip ang mukha ng dalaga na kamukhang kamukha ng kanyang unang minahal na si Rochelle. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya at sinabing ipa-background check si Zoe Roses. Kinaumagahan, maagang pumasok ang sekretarya ng opisina ni Alfredo. May dala itong kulay puting envelope na naglalaman ng mga dokumento at litrato. Boss Alfredo, heto na po ang impormasyon na hinahanap nyo tungkol kay Miss Zoe Roses. Mabilis na hinablot ni Alfredo ang sobre at binuksan ito. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasulat. Nahanap nyo na kung saan siya nakatira? Opo, sir. Nakatira po sila sa isang maliit at siksikang bahay sa isang depressed area dito sa syudad. Siya nga po ang anak ninyo na matagal nyo nang hinahanap. Napaupo si Alfredo sa kanyang upuan habang nanginginig ang kanyang buong katawan.
ang kanyang tunay na anak ay nagtitiis sa isang maliit at mahirap na komunidad habang siya ay nagpapakasasa sa bilyong-bilyong yaman. Halos madurog ang kanyang puso na malaman na nasa ganoong estado ng buhay ang kanyang anak. Pero at the same time, natutuwa siya dahil nalaman niya na ang kinaroroonan nito. Bahagyang nangatalang pa nga ni Alfredo habang nakatitig sa litrato ni Zoe. Naniniwala kong siya ang anak ko. Pero para mas may pruweba tayo, magsagawa ka ng paternity test. Pero sir, paano natin makukuha ang kanyang DNA na hindi niya nalalaman? Trabaho mo na yun, Paulo. Masusunod po, sir. Ako nang bahalang kumuha ng DNA sample niya. Baka po may paraan para makuhaan siya ng hibla ng buhok niya. Gusto kong makita ang resulta sa loob ng 2 araw. Expedite the result as soon as they can. Copy, sir. Nang gabing yun, umuwi si Alfredo sa kanilang mansyon ng napakatahimik. Diretsong kanyang lakad at walang kinakausap na sinuman sa mga kasambahay. Sapo ang kanyang noo habang nakaupo sa gitna ng malawak na sala. Maya-maya pa, ipinatawag niya sina Fiona at Gina na bumaba agad upang harapin siya. Nagtataka ang dalawa dahil napakaseryoso ng kanyang mukha na tila ba may napakalaking bagay siyang iaanunsyo. Ano Alfredo, may sasabihin ka ba sa amin? At bigla mong naisipang ipatawag kami mag-ina? Oo nga po, Papa. May problema po ba kayo sa opisina? Huminga ng malalim si Alfredo bago tumingin ng diretso sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Fiona, Gina, pinababa ko kayo rito dahil may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Tungkol saan na naman ba yan, Alfredo? Nahanap ko na siya. Nahanap ko na ang tunay kong anak, kay Rochelle. Alam ko na kung nasaan siya ngayon. Napatigil sina Fiona at Gina sa kanilang narinig. Biglang binalot ng matinding katahimikan ang buong sala. Oh, edi mabuti kung ganun. Masaya ako para sa iyo. At least ngayon, hindi ka na magsasayang ng oras sa kakahanap niyan sa anak mong yan. Papa, gusto ko po makilalang ate ko. Hindi ka galit, anak? Hindi po ako galit pa. Katunayan, masaya nga po ako dahil nahanap niyo na rin po siya sa wakas. Alam ko matagal niyo na pong pangarap na mahanap ang anak niyong yun. At saka, kung anak niyo po yun, ang ibig sabihin, kapatid ko po siya. Ate pa nga eh. Kaya bakit po ako magagalit? Tumayo si Alfredo at niyakap ang kanyang anak. Bahagyang ikinabigla ng ina nito. Dahil sa unang pagkakataon, ngayon lamang nagpakita ng ganito kasweet na bagay si Alfredo sa kanilang anak. Pasensya ka na, anak. Dahil sa sobrang pagkahanap ko sa nawawala mong ate, napapabayaan kita. Patawarin mo sana ako. Pinapatawad kita, Papa. Pwede po siyang tumira dito kung gusto niya. Hindi po ba, Mama? Kung siya lang, walang problema. Pero kung kasamang nanay niya, of course not. Fiona, ikaw na ang asawa ko ngayon. Hindi si Rochelle. Matagal na kaming tapos. Kung iniisip mong makikipagbalikan ako sa kanya, that's not going to happen. Gusto ko lang maging klaro ang lahat, Alfredo. As long as nabibigyan mo ng tamang atensyon ang anak natin, that's more than enough for me. Sa ngayon, nagsagawa na ako ng DNA test. I know she's my child. Pero syempre, iba pa rin kapag may panghahawakan akong dokumento na magpapatunay na anak ko talaga siya. Ikaw ang bahala. Ipakilala mo na lamang siya sa amin kung kailan ready ng lahat. Salamat sa inyong dalawa. Sana ay huwag kayong magugulat kapag nalaman ninyo kung sino siya. Lumipas ang 2 araw, hawak na ni Alfredo ang opisyal na dokumento mula sa ospital. Sa pamamagitan ng hibla ng buhok, napalihim na nakuha ng kanyang sekretarya. Napatunayan na 99.9% na si Zoe nga ang kanyang tunay na anak.
Bago tuluyang umuwi sa mansyon, itinabi muna ni Alfredo ang kanyang sasakyan sa gilid ng daan upang tawagan si Zoe gamit ang kanyang cellphone. Hello? Hello, Zoe. Si Alfredo ito, ang ama ni Gina. Sir, napatawag po kayo. Magandang hapon po pala, sir. Magandang hapon din. May lakad ka ba ngayon? Gusto sana kitang papuntahin sa mansyon. Ngayon din sana. Wala naman po akong lakad ngayon, sir. Para po pala saan ito? Regarding lang kay Gina. Ganun po ba? Sige po, wala pong problema. Pupunta na po ako dyan. Okay naman po ba si Gina? Okay naman siya. Wala namang nangyaring masama sa kanya. Sige po, sir. I'll be there within 1 hour, sir. Salamat, Zoe. Hihintayin ka namin. Ibinaba ni Alfredo ang cellphone. Hindi muna niya sinabi ang katotohanan dahil gusto niyang ibigay ang pinakamalaking sorpresa sa harap ng kanyang buong pamilya. Mabilis siyang umuwi sa kanyang mansyon. Pagkapasok niya sa sala, agad niyang ipinatawag sina Fiona at Gina upang maghintay kasama niya. Bakas ang matinding kaba at pananabik sa mukha ng bilyonaryo habang hawak ang brown na sobre ng DNA test result. Alfredo, nandiyan na ba ang resulta? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Oo nga, Papa. Nasaan na pong ate ko? Darating ba siya ngayon? Oo, Gina. Nandito na ang ebidensya na siyang anak ko. At tinawagan ko na siya. Papunta na siya rito sa mansyon natin ngayon din. Sino ba talaga ang anak mong yan, Alfredo? Kilala ba namin siya? Huwag kayong mag-alala. Malalaman niyo rin kung sino siya kapag bumukas ang pintong yan. Sigurado akong matutuwa kayo kapag nakita niyo siya. Habang naghihintay ang tatlo sa sala, binalot sila ng nakabibinging katahimikan. Maya-maya pa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwa nito ang isang dalaga na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Nang makita ni na Fiona at Gina kung sino ang pumasok, pareho silang napatayo mula sa kanilang kinauupuan. Nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa matinding gulat dahil hindi nila akalain kung sino ang nakatayo sa kanilang harapan. Ate? Ate Zoe? Zoe, anong ginagawa mo rito? Magandang hapon po, Miss Fiona. Gina, tinawagan po kasi ako ni Sir Alfredo kanina. Pinapapunta niya po ako rito. Dahang-dahang lumapit si Alfredo kay Zoe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot ang brown envelope na sobre sa dalaga. May kasama pa itong mga lumang litrato ni Rochelle noong kabataan nito. Zoe, iha. Buksan mo yan at basahin mo. Kinuha ni Zoe ang sobre nang may pagtataka. Binuksan niya ito at binasa ang opisyal na dokumento ng DNA test na nagpapakita ng 99.9% probability of paternity. Nang makita niya ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Alfredo Puno na magkamatch bilang mag-ama, nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sobrang gulat. Ano pong ibig sabihin nito, sir? DNA test? Bakit match po ang DNA natin? Zoe, ako ang tunay mong ama. Si Rochelle, dati ko siyang kasintahan. Ikaw ang nawawala kong anak, Zoe. Nanlambot ang mga tuhod ni Zoe sa kanyang narinig habang si Gina naman ay napangiti habang may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Si Fiona naman, nasapo na lamang ang kanyang bibig sa tindi ng revelasyon. Nangatala mga labi ni Zoe habang umaagos ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Tiningnan niya mga lumang litrato ng kanyang ina na hawak ni Alfredo, saka muling tumingin sa bilyonaryo. Hindi po ito totoo. Ang papa ko, matagal na pong pumanaw. Ang alam ko, iniwan na kami ng totoong tatay ko. Iyon lang po ang sabi sa akin ni Mama. Sinabi lang siguro yon ni Rochelle dahil ayaw niyang malaman mo ang totoo. Patawarin mo ako, Zoe.
Ginamit ko ang lahat ng yaman at impluensya ko para hanapin kayo ng mama mo. Pero sa kasamaang palad, hindi ko kayo mahanap-hanap. Humakbang si Alfredo, papalapit at hinawakan ng magkabilang balikat ni Zoe. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ng matikas na bilyonaryo na maiyak sa harap ng kanyang pamilya. Maya-maya pa, lumapit na rin si Gina at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Zoe habang umiiyak. Ate Zoe, kaya pala sobrang gaan ng loob ko sa'yo noong unang araw pala nang magkita tayo. Kapatid pala kita. Tunay pala kitang ate. Napasapo si Zoe sa kanyang mukha at tuluyan ng napahagulhol. Sa loob ng marangyang sala, binalot sila ng yakap ng isang pamilyang matagal nang pinaglayo ng tadhana. Umuwi si Zoe sa kanilang bahay, natulala at namumugto ang mga mata. Pagkabukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng kanyang ina na kasalukuyang nagwawali sa sala. Oh, Zoe anak, nandiyan ka na pala. Bakit ganyan ang itsura mo? Umiyak ka ba? May nangyari ba sa mansyon? Hindi agad nakasagot si Zoe. Huminga siya ng malalim bago tinitigan ng diretso ang kanyang ina. Ma, nalaman ko na po kung sino ang tunay kong ama. Nabitawan ni Rochelle ang hawak niyang walis. Biglang namutla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga labi. Anong sinasabi mo, Zoe? Matagal nang patay ang tatay mo, hindi ba? Hindi po siya patay, ma. Ang tunay kong ama ay walang iba kung hindi si Sir Alfredo Puno, ang nagmamay-ari ng A&J Conglomerate at ang tatay ng estudyanteng tinuturuan ko. Parang gumuho ang mundo ni Rochelle sa kanyang narinig. Napaupo siya sa kanilang sofa at napasapo sa kanyang noo. Hindi niya akalain na sa kabila ng pagtatago niya ay pagtatagpuin pa rin ng tadhana ang kanyang anak at ang lalaking matagal niya nang ibinaon sa limot. Ma, nag-undergo kami ng DNA test at positibong resulta. 99.9% na anak niya ako. Ngayon gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ano ba talagang nangyari sa inyo sa nakaraan? Bakit po ninyo itinago sa akin ang totoo? Tumingin si Rochelle kay Zoe habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Puno ng pait at matinding galit ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita. Gusto mong malaman, Zoe? Sige, sasabihin ko sa iyo. Noong 1 taong gulang ka pa lamang, nalaman kong pinagtataksilan ako ng tatay mo. May iba siyang babaeng kinakalantari habang nagtitiis tayo sa hirap. Nagbuhay mayaman siya kasamang ibang babae, habang tayo pinabayaan niya. Ang kabit niyang yun ay walang iba kung hindi ang asawa niya ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Zoe sa narinig. Hindi niya akalain na ang emosyonal na bilyonaryong umiiyak at humingi ng tawad sa kanya kanina ay may ganoon palang maruming sekreto sa nakaraan. Kaya niyo ba ako itinakas sa kanya, ma? Oo, patindi ang galit ko sa kanya at hanggang ngayon, nasa puso ko pa rin ang galit na yun. Kaya wala akong balak makipagbati sa kanya. Hindi ko siya kailangang patawarin. Niyakap ni Zoe ang kanyang ina. It's okay, ma. Hindi niyo siya kailangang patawarin. Naiintindihan ko na kung saan nanggagaling ang galit niyo sa kanya. Huwag na po kayong umiyak. Anong sinabi niya sa'yo? Ipinakilala niya po ako sa pamilya niya. At anong sabi nila? Wala naman po silang sinabing kakaiba, ma. Pero winelcome po nila ako. Hindi naman po sila galit sa akin. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun, anak. Ngayong nalaman mo na siya ang tunay mong ama, anong gagawin mo? Gusto mo na bang lumipat sa kanila? Kung yan ang gusto mo, ayos lang naman sa akin. Deserve mo ring maranasan ang karangyaan na meron sila ngayon. Hindi po, ma. Hindi ko po kayo iiwan dito ni Carlo. Masaya lang po ako na nabuo na po ang kalahati ng buhay ko
na matagal ko na pong hinahanapan ng kasagutan. Pasensya ka na. Kung mas inuna ko ang emosyon ko kaysa sa kapakanan mo, anak. Alam ko rin naman na kung iiwang kita sa kanya, mas maganda sana ang buhay mo. Hindi ka sana nahihirapan. Ma, hindi naman po ako nanghihinayang sa desisyon mo. Masaya po ako sa inyo. Masaya po ako na sa inyo po ako lumaki. Kung ako man po ang nasa posisyon ninyo noon, baka ganun din po ang gagawin ko. Salamat anak sa pag-unawa mo sa akin. Kinaumagahan, inimbitahan ni Alfredo ang pamilya ni Zoe sa isang malaking mall upang bilhan ng mga bagong damit. Nalaman kasi ni Alfredo mula kay Gina na may gaganaping family reunion ang pamilya Roses sa Laguna sa mga susunod na araw. Gusto niyang bilhan ng kanyang anak ng pinakamagandang kasuotan para hindi sila maliitin ng kanilang mga kamag-anak. Ngunit dahil sa matinding galit sa nakaraan, mariing tumanggi si Rochelle na sumama. Kaya naman sina Zoe at Carlo lamang ang sumama. Kasama rin nila si Gina, habang si Fiona naman ay nagpaiwan na rin sa mansyon. Zoe, mabuti naman at nakarating kayo. Nasaan ang mama nyo? Masama po kasi ang pakiramdam ni Mama, sir. Kaya hindi na po siya nakasama. Papa na lang ang itawag mo sa akin. Sige po, Pa. Ito ba ang kapatid mo? Opo, siya po si Carlo. Carlo, siyang tunay kong ama. Hello po, sir. Hello, Dad. Oh, paano? Bilhin niyo lang ang lahat ng gusto niyong bilhin. Zoe, please, ibili mo rin ang mama mo. Okay ba? Sige po, Pa. Bibilhan ko rin po siya. Matapos ang 3 oras nilang pagbili ng mga damit, ay kumain sila sa isang mamahaling kainan at nagpabook na si Zoe pauwi, dalang mamahalin nilang mga gamit. Pagkarating ni na Zoe at Carlo sa kanilang bahay, ay halos mapuno ang kanilang sala sa dami ng bitbit nilang mamahaling shopping bags. Nakaupo si Rochelle sa kama habang nakatitig sa mga magagarang tatak na nakasulat sa mga paper bags. Mabilis na binuksan ni Carlo ang mga kahon at ipinakita ang kanyang mga bagong sapatos at damit sa kanyang ina. Ma, tingnan mo yung binili sa akin ni Sir Alfredo, oh. Ang daming sapatos at saka laruan. May maganda na po akong susuot bukas. Carlo, dahan-dahan naman sa pagbukas. Zoe, bakit hinayaan mong gastusan kayo ng kanyang kalaki ng lalaking yon? Ma, gusto lang naman pong bumawi ni Papa sa atin. At saka, heto po oh, may pinabili rin po siya para sa inyo. Inilabas ni Zoe mula sa isang malaking shopping bag ang isang napakaganda at eleganteng mamahaling kasuotan na saktong-saktong sukat para kay Rochelle. May kasama pa itong mamahaling sapatos at isang mamahaling bag. Napatitig si Rochelle sa damit. Gusto niya sanang magalit at itapon ito. Pero nang makita niyang labis na saya sa mata ng kanyang 2 anak, biglang lumambot ang kanyang puso. Napabuntong hininga na lamang siya at hinaplos ang mamahaling tela. Sabi po ni Papa, isuot niyo raw po ito bukas para sa reunion natin. Ayaw niya raw po na maliitin tayo ni na Tita Yula at ng iba pa nating kamag-anak. Kahit kailan talaga, puro karangyaan pa rin ang tingin niya sa buhay. Pero sige, dahil para sa inyo ng kapatid mo, isusuot ko ito bukas. Pakatandaan mo, Zoe, ginagawa ko lang ito para hindi kayo mapahiya ng kapatid mo sa pamilya Roses. Napangiti si Zoe dahil sa wakas napapayag niya na rin ang kanyang ina. Ngayong gabi, handang-handa na sila para sa gaganaping family reunion sa Laguna. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-iina upang maghanda para sa family reunion sa Laguna. Bihis na bihis sina Zoe at Carlo at si Rochelle gamit ang pinakamagagandang designer dresses at sapatos na binili para sa kanila ni Alfredo. Sa kanilang ayos, hindi sila magmumukhang mahirap. Karespe-respeto na sila base sa kanilang kasuotan. Walang mag-aakalang galing sila sa hirap kapag nakita sila sa reunion sa ganoong kasuotan.
Habang nag-aayos si Rochelle ng kanyang buhok, biglang tumunog ang kanyang cellphone. May isang text message mula kay Yula. Pagkabasa niya sa text ay biglang napawi ang ngiti sa kanyang mukha at napalitan nito ng matinding disappointment. Ma, bakit po? Ano pong sabi sa text ni Tita Yula? Paalis na ba sila para sunduin tayo? Zoe anak, sabi ni Yula, mag-commute na lang daw tayo patungo sa Laguna. Puno na raw kasi ang sasakyan nila at wala nang pwesto para sa ating tatlo. Ano? Ma, seryoso ba siya? Ang usapan niyo noon, isasabay niya tayo sa sasakyan niya. Tapos ngayon kung kailan late na, sa kanya tayo in-inform? Mabigat ang loob ni Rochelle dahil umaasa talaga silang isasama sila para hindi na sila mahirapan sa biyahe. Pero alam ni Zoe na sinadya iyon ni Yula para pahirapan sila at magmukha silang kawawa pagdating sa Laguna. Hayaan mo na sila anak, huwag tayong madidismaya sa kanya. Kung ayaw nila tayong isabay, edi mag-commute tayo. Tama na ang reklamo. Bit-bit ang kanilang mga gamit, lumabas ang mag-iina ng bahay. Mabigat ang loob dahil sa kawalang hiyaan ni Yula. Pero bago pa man sila makahakbang paalis ng kanilang iskinita, biglang may humintong isang dambuhala at napakagarang luxury car sa tapat mismo nila. Kumikinang ito sa ilalim ng sikat ng araw at talaga namang agaw eksena sa kanilang lugar. Nalaki ang mga mata ni na Rochelle at Carlo habang si Zoe naman ay napangiti nang bumaba ang driver ng sasakyan nito. Ito ang personal na sekretarya ni Alfredo na si Paulo. Magandang umaga po Ma'am Rochelle, Miss Zoe. Inutusan po ako ni Sir Alfredo na sunduin kayong tatlo ngayon at ihatid ng ligtas sa Laguna para sa inyong family reunion. Ha? Pinapahatid niya kami? Yes po, madam. Tinawagan ni Zoe si Alfredo at nakumpirma niya nga ito. Noong una ay hesitant pa si Rochelle na sumakay pero upang makaiwas sa perwisyo ng pagkukommute ay pumayag na lang din siya. Mabilis na binuksan ng sekretary ang pinto ng luxury car para sa kanila. Sumakay ang mag-iina nang may malawak na ngiti sa kanilang mga labi. Lalo na si Carlo na tuwang-tuwa sa malambot na upuan. Pagkalipas ng ilang oras sa biyahe, nakarating na din sila sa Laguna. Huminto ang napakagarang luxury car sa harap mismo ng malaking gate ng pribadong resort kung saan gaganapin ang family reunion ng pamilya Roses. Dahil sa tindi ng ganda at dambuhalang anyo ng sasakyan, agad na napatigil sa pagkukwentuhan at pag-iinom ang mga kamag-anak nilang nakatambay sa labas ng marangyang resort. Lahat ng dumaang Roses ay literal na napapanganga habang pilit na inaalam kung sinong sikat na bilyonaryo ang may-ari ng sasakyang yun. Mabilis na bumaba ang sekretarya ni Alfredo mula sa driver seat. Umikot ito at formal na pinagbuksan ng pinto ang mag-iina na parang nagsiserbisyo sa isang royal family. Unang bumaba si Rochelle na ang suot ay napaka-eleganteng designer dress, sapatos at bag na ipinabili ni Alfredo. Sumunod naman si Zoe na karespe-respeto at kabog na kabog din ang kasuotan habang bitbit ang nakangiting si Carlo. Sa kabilang banda ng resort, kasalukuyang nakatayo si Yula sa tabi ng kanyang sasakyan habang katabi ang anak na si Teresa. Hawak ni Yula ang baso ng juice nang mapatingin siya sa bumababang mag-iina. Sa tindi ng pagkagulat, literal na nabitawan ni Yula ang kanyang baso kaya nabasag ito sa semento. Si Teresa naman ay napaatras at nangasim ang mukha sa tindi ng inggit at pagkabigla. Hindi sila makapaniwala na ang pamilyang pinag-commute nila kanina ay bumaba mula sa isang sasakyan na mas mahal pa sa bahay at kotse nila. Dahan-dahang naglakad si Zoe, Carlo at Rochelle papasok ng gate. Taas noo silang naglakad sa gitna ng mga bulungan ng buong pamilya. Mabilis na pinulot ng isang kasambahay ang nabasag na baso habang si Yula naman ay nagpunas ng kanyang kamay. Bit-bit ang isang pilit na ngiti. Naglakad siya patungo sa mag-iina kasama si Teresa. Mukha silang palakaibigan habang papalapit
pero bakas pa rin ang pagtataka sa kanilang mga mata. Nako, Rochelle? Zoe? Kayo pala yan? Akalain mo nga naman, muntik ko nang hindi makilala paborito kong pinsan at mga pamangkin. Grabe, napakagara naman ang sasakyan nyo ngayon ha? At ang gaganda pa ng mga damit nyo. Oo nga naman, Tita Rochelle. Zoe, parang pang artista naman yung service niyo kanina. Kaninong sasakyan ba yan? Tsaka, magkano nyo naman nirentahan? Hindi naman, Ate Yula. Hindi namin yun nirentahan. May mabait lang na nagpahiram sa amin para hindi kami mahirapan sa biyahe. Ganun ba? Naku, napakaswerte nyo naman sa kaibigan na yan. At itong damit nyo, ang ganda. At gayang-gaya mga designer brand ngayon ha? Parang totoong-totoo ang tela. Saan tiyanggan nyo ba yan nabili ha? Para ma-recommend ako naman sa mga kapitbahay nating nagtitipid. Parang hindi naman sila pirated, Kumaring Yula. Tingnan mo ang tela. Totoong-totoo. Ganyan na ganyan ang tela ng Gucci. Ano ka ba naman, Kumaring Marian? Paano naman sila makaka-afford na magsuot ng ganyang mamahaling brands? Sobrang galing lang. At talagang kopyang-kopya. Nanatiling nakangiti si Yula habang hinahaplos ang braso ng damit ni Rochelle na tila ba nagpupuri, pero ang totoo ay pinapalabas niyang peke o mumurahin lamang ang suot ng mag-iina. Tita Yula, hindi po ito galing sa tiyangge at mas lalong hindi po ito peke. Lahat po ng suot namin ngayon, authentic. Binili po yan mula sa isang sikat na butik sa mall kahapon. Regalo po ito sa amin ng isang napakahalagang tao. Zoe naman talaga, no? Ikaw masyado kang palabiro. Lumapit ang isa pa nilang kaanak. Ay, naku naman! Kumusta na, Rochelle? Abay, 18 ka pa lang ata nung huli kitang nakita. Eto na ba yung mga anak mo? Opo, siya po si Zoe. At siya naman po si Carlo. Ano ka ba, Kumaring Jessica? Hindi mo ba alam? Magkaiba ang tatay nitong sina Zoe at Carlo. Yung una nakabuntis kasi kay Rochelle, ay iniwan din siya at hindi pinanagutan. Kawawa nga eh. Hindi mapigilan ni Yula ang kanyang tila na magsabi ng mga unnecessary na bagay sapagkat hindi niya matanggap na mas maganda at mas mayaman tingnan ang pamilya ni Rochelle kumpara sa kanilang mag-ina. Ang gusto niya, siya ang star of the night. Ayaw niyang may sumapaw sa kanya na sino man sa event na yun. Siya ang organizer. Dapat siya ang bida. Nagkapalitan na lamang ng tingin sina Rochelle at Zoe dahil sa pinagsasabi ni Yula na tila ba intensyon nitong pahiyain siya. Ay, ganun ba? Ay, pero hindi naman importante yon. Ang importante, mukhang mayaman na sila ngayon. Mukhang malayo na rin palang iginanda ng buhay ninyo, Rochelle. Ay, hindi naman po ganon. Medyo... Ay, hindi yan totoo, Kumaring Jessica. Hindi maganda ang buhay nila. Nito nga lang eh. Umutang sila sa akin ng 500 pesos dahil wala na silang pangmeryenda. Naawa naman ako kaya pinautang ko na sila. Nagtataka nga ako. Rochelle, ikaw naman, hindi mo naman kailangan magrenta ng sasakyan na ganyan kamahal para lang magmukhang mayaman dito sa event. Alam mo naman na welcome ang lahat dito. Hindi po namin nirentahan yan, Tita Yula. Pag-aari po yan ng aking ama. Ano ka ba, Zoe? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Tapos ngayon naman, nagsisinungaling pa kayo para lang panindigan ang pagpapanggap niyong mayaman. Sinabi ko naman sa inyo, hindi niyo naman kailangang magpanggap. Hindi nga po kami nagpapanggap. Bakit niyo ba pinagpipilitan? Naging seryoso ang mukha ni Yula sa pagtaas ng tono na yun ni Zoe. Napatingin pa ito sa mga kamag-anak na nakatingin sa kanila dahil sa unti-unting pag-init ng kanilang pinag-uusapan. Zoe, iha, huwag mo naman akong pahiyain ng ganyan. Kayo na nga lang tong inimbita rito eh. Kami pang pagmumukhain mong masama. Grabe naman kayo. Matapos ko kayong pautangin ng mga walang-wala kayo eh. Ngayon, pagtataasan mo ko ng boses, hindi naman tama yan. Naku, pagpasensyahan mo ng anak ko, Ate Yula.
Medyo hindi lang kasi maganda ang mga nasabi mo kanina. Kaya nakapagtaas ng boses si Zoe. Hindi magandang nasabi ko? Bakit? Ano bang sinabi ko na masama? Lahat naman ang sinabi ko totoo. Dako, mabuti pa. Iinom nyo na lang muna yan ng malamig na tubig. Para naman kumalma kayo. Hindi tamang ganito ang pinag-uusapan nyo Reunion pa man din ngayon. Dapat sana masaya tayong lahat. Kaya nga medyo nasaktan lang talaga ako sa pagsigaw sa akin ng sarili kong pamangkin. Anak, mag-sorry ka para matapos na. Napabuntong hininga si Zoe. Nilunok niya ang kanyang pride sapagkat ayaw niyang gawing big deal ito. Lalo pat alam niyang matagal nang nilulook forward ng kanyang ina ang araw na yun. Ayaw niyang sirain ito. Sorry po tita. Pero sana po, magdahan-dahan din po kayo sa pananalita. Kung magsorry ka. Hindi yung ang dami mo pang sinasabi dyan. Tara na anak, doon na lang tayo. Baka kung saan pa mapunta to. Hinila ni Rochelle si Zoe sa isang mataong lugar. Ma, alis na lang kaya tayo. Nakakainis si Tita Yula. Naiimpyerna ako sa kanya. Ang dami niyang dada. Ayaw niya talaga tayong tigilan hanggat hindi niya naipapamukha sa lahat na mahirap lang tayo. Maya-maya na lang anak. Kukumustahin ko pa mga kamag-anak natin. Ipapakilala ko kayo sa kanila. Sige ma, bilisan na lang natin. Baka kasi mamaya kung ano na namang pamamahi ang gawin ng mga yun sa atin. O sige, tara na. Ipapakilala ko na kayo sa kanila. Dinala nga sila ng kanilang ina sa mga kamag-anak at ipinakilala sila sa mga ito. Grabe ang pagmamayabang ni Rochelle sa kanya dahil nga top scholar siya ng kanilang eskwelahan. Hindi naman ito masisisi sapagkat sobrang proud lamang ito sa kanyang anak. Nasa mahigit 100 kamag-anak din ang nasa event na yun at halos lahat ay may magagarang kasuotan. Masasabi talagang lahat ay biniyayaan ng Panginoon ng konting luwag sa buhay. Kung ang suot nila ang dapat na susuotin nila bago sila binilhan ni Alfredo ng kasuotan, ay siguradong magmumukha silang alipin sa event na yun. Hindi sila titingnan sa magandang paraan at baka magiging invisible na lamang sila sa paningin ng lahat. Walang papansin sa kanila. Habang abalang mag-iina sa pakikihalubilo sa ilang mga kamag-anak, sina Yula at Teresa naman ay nasa gilid at hindi matanggap na pinupuri ng lahat ang mag-iina. Ma, paano natin ma-execute ang plano nating pamamaya kay Zoe? Hindi ko rin alam. Malay ko ba na ganitong mangyayari? Saan ba kasi nila nakuha ang mga damit na yan? Pati yung kotse nila sa labas. Ma, what if mayaman naman talaga ang tunay na ama ng babaeng yun? Shut up! Imposibleng mangyari yon. Sinong mayaman naman ang magkakagusto sa Rochelle na yan? I mean, maganda naman talaga si Tita Rochelle if you think about it. No, imposible talaga yan. As in very impossible. Mas imposible pa sa pagputi ng uwak. Mabuti pa, utusan na natin silang tumulong sa pag-aasikaso ng mga pagkain. Nilapitan nila ang mag-iina nang tapos na nilang kausapin ng lahat. Ate Yula, maraming salamat nga pala sa pag-imbita sa amin dito. Ngayong naipakilala ko ng mga anak ko sa lahat, uuwi na rin kami. Ganun ba? Uuwi na kayo? Huwag na muna. Baka naman gusto niyo muna kaming tulungan sa pag-aasikaso sa mga kaanak natin. Kasi, kulang ako sa mga tauhan Yung dalawa kasing mag-iina na tutulong dapat ngayon ay bigla na lang umuwi ng Iloilo. Nakaka-bad trip nga Naiinis ako. Sige. Wala namang problema sa amin ang tumulong. Ano bang gagawin namin? Pero bago yun, suotin niyo muna tong uniform ng mga tauhan namin. Iniabot ni Yula sa mag-ina ang mga uniforme na pang-catering. Nagpalitan ng tingin sina Zoe at Rochelle. Nakatingin lang sila sa uniforme at hindi nila ito tinatanggap. Isusuot namin ito? Hindi naman na siguro kailangan, Ate Yula. Hindi kasi maganda na magtatrabaho kayo na nakasuot ng ganyan kagandang mga kasuotan. O hindi ba? At saka sayang din kung marurumihan yan. Kaya mabuti pa,
isuot nyo na tong uniform ng catering. Hindi po, salamat niyo lang po. Pero hindi na po namin gagawin yon. Tumaas ang kilay ni Yula. Anong sabi mo, Zoe? Gusto po naming tumulong kung kailangan talaga. Pero at this point, parang gumagawa na lang kayo ng paraan para pahiyain kami. At yun ang hindi ko hahayaang mangyari. Napatingin sa kanilang ilang kaanak dahil sa taranta ni Yula. Hindi niya na alam ang sasabihin dahil mapapahiya na rin siya. Kaya naman may naisip siyang plano. Nag-iyak-iyakan siya. Bagay na napansin ni Teresa na mas malayo at nanunood lamang. Nang mapansin ni Teresa na umiiyak ang ina, ay nilapitan niya ito. Ma, okay ka lang? Hindi, anak. Etong si Zoe kasi. Sinigawan na naman ako at kung ano-ano mga paratang niya sa akin. Nakakasama ng loob. Ako na nga itong nag-organize para magtipon-tipon ang buong pamilya Roses. Ako pa itong napasama. Dumating ang isang malapit na pinsan ni Yula. Abay, kanina pa yung babaeng niya, napakabastos ng ugali. Porket maganda ang suot. Akala mo naman kung sino. Walang respeto sa nakatatanda. Aba, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko, Marivic. Wala kang alam sa totoong nangyari, kaya huwag kang mangialam. Ikaw ang huwag mangialam. Palibhasa, hindi mo naturuan ang tamang asal yung anak mo. Iano kung scholar kung bastos naman ang ugali? Kahit gaano pa kataas ang grado mo sa school, kung wala kang respeto sa nakatatanda, tandaan mo, hindi ka aasenso. Hindi ko siya kailangang irespeto. At ikaw rin ang nangingialam ng buhay ng iba. Tingnan mo, ang kapal talaga ng mukha. Dito na sila pinagkaisahan ng iba nilang mga kamag-anak. Kung ano-ano ang mga sinabi ng mga ito sa kanila, partikular kay Zoe, dahil nga ambastos daw ng ugali nito. Habang si Yula naman, sige pa rin ang pagpapanggap na umiiyak na para bang aping-api ito. At saka alam nyo ba, inisto ko lang naman ang Facebook ninyo. Ikaw, Rochelle, kita kong nag-post ka sa Facebook mo nung nakaraan. Ang ulam nyo, pritong itlog at toyo. At tama nga si Yula, Teresa, abay nagpapanggap lang kayong mayaman para tanggapin kayo ng lahat. Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Palayasin ang mga yan. Napakapilingera. Oo nga, akala nila madadala nila tayo sa pagsusuot nila ng mga magagandang damit na baka hiniram lang nila. Ang totoo kasi niyan, si Zoe, ibinibenta niya ang katawan niya. Pagsisinungaling ni Teresa na labis na ikinagulat ng lahat. Nakita ko siya noon na may kasamang matindang lalaki. Baka ginamit niya ang katawan niya para magmukha silang mayaman ngayong araw. Ang kapal na mukha mo, Teresa. Kung meron man sa ating kayang gawin yun, ikaw yun. Kaya wag na wag mo akong itutulad sa'yo. Sinampal ni Teresa si Zoe, pero hindi nagpatalo si Zoe. Sinampal niya rin si Teresa. Umiyak si Teresa, nag-iyak-iyakan para makakuha ng simpatsya ng lahat. Dito na nagsigawan ng lahat. Kampi sila sa mag-inang Yula at Teresa. Kampi sila sa alam nilang may pera. Hoy babaeng bastos! Umalis na kayo! Talagang aalis kami rito. Hahampasin na sana ni Yula si Zoe dahil sa pagsampal nito kay Teresa. Pero isang napakalakas na boses ang narinig nila. Stop! Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa tatlong taong kararating lamang sa venue. Ito ay walang iba kung hindi sina Alfredo, Gina at Fiona. Lahat sila ay may mararangyang kasuotan. Sina Rochelle at Zoe ay nawindang sa pagdating ng tatlong taong hindi nila inaasahan na makikita nila sa lugar at araw na yun. At sino ka naman? Ako ang nagmamay-ari ng resort na ito. Naibaba ni Yula ang kanyang kamay. Ganun ba? Oh, ano't na ba rito kayo? Naglakad si Gina patungo kina Rochelle at Zoe at hinawakan ng kamay ni Zoe. Wag na wag mong sasaktan si Zoe. Ang kapal ng pagmumukha mong pagdiskitahan siya. At bakit? Sino ka ba? Kilala mo ba siya? Umalis na kayo dito sa resort ko! At ikaw? Sino ka naman? Isa sa mga nagmamay-ari ng resort at ang ama ni Zoe. Nawindang ang lahat sa kanilang narinig.
Nagkaroon ng bulungan at nagkapalitan ng tingin ang lahat. Teka, ikaw si Alfredo Puno, di ba? Ang CEO ng ANJ Conglomerate? Ako nga. At lahat kayo, umalis na kayo rito. Dahil kinakansela ko na ang lahat ng family reunion nyo. Mag-reunion kayo sa ibang lugar. Huwag dito sa resort ko. Halos kumawala ang kaluluwa ni Yula Teresa sa mga revelasyong natuklasan. Hindi sila makapaniwala at ayaw nila itong paniwalaan. Hindi pwede yon. Binayaran namin to ng 1 milyon para lang maisagawa ang family reunion na to. Hindi nyo kami pwedeng paalisin ng basta-basta Bakit hindi? dahil ididimanda ko kayo. Go ahead! Magdemandahan tayo. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras para iligpit ang mga gamit ninyo. Hinawakan ni Fiona ang kamay ni Zoe at naglakad sila papasok sa mas magandang parte ng resort. Sumunod naman sina Alfredo at Gina at naiwan sina Rochelle at Carlo habang pinag-uusapan pa rin sila ng lahat. Sina Teresa at Yula literal na nakanganga pa rin at hindi makapaniwala. At the same time, sobrang kahihiyan ang nararamdaman nila ng mga oras na yun sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Narinig mo yun, Yula? Umalis na raw kayo. Huwag niyo nang hintayin, nakalad ka rin pa kayo ng mga gwardya palabas. At sumunod naman sina Rochelle at Carlo papasok sa pinasukan ni na Fiona. Lumapit ang isang staff ng resort kay Yula. Madam, pasensya na po. Pinapakancel na po ni Madam ang reunion ninyo. I-refund na lang daw po sa inyo ang 1 milyon ninyo. No, hindi pwede yun. Sinisira niyo ang magandang reunion namin. Pasensya na po talaga. Yun po ang utos sa amin. Kung hindi po kayo aalis sa loob ng kalahating oras, magpapatawag na po kami ng mga pulis. At umalis ang staff. Ma, paano to? Nakakahiya sa lahat. Ewan ko, nakakainis! At sa huli, wala na rin silang ibang nagawa kung hindi iligpit ang kanilang mga gamit at magsiuwian nang hindi natatapos ang kanilang masaya sanang reunion. Si Yula, tunay na napaiyak sa loob ng kanyang sasakyan dahil sa labis na kahihiyan. Ang mahigit 1 taon niyang pinaghandaan at pinag-ipunan ay mauuwi lang pala sa dilubyo. Imbes na gusto niyang ma-impress sa kanyang lahat, naging tampulan lamang siya ng kahihiyan. Sa loob ng napakaranyang private suite ng resort, ipinaliwanag ng 3 kung bakit sila naroon at yun ay upang magbakasyon sana. Pero hindi nila inaakalang doon din pala gaganapin ang family reunion ng pamilya Roses. Binalot ng matinding katahimikan ng kwarto. Nakaupo si Rochelle sa kama habang hawak-hawak ang kamay ni Carlo. Sa tapat niya, nakatayo si Alfredo Puno. Bakas ang labis na pagsisisi sa kanyang mukha. Nasa gilid naman sina Zoe, Gina at Fiona. Tahimik na nagmamasid sa 2 taong matagal nang pinaglayo ng tadhana. Rochelle, pagkatapos ng napakahabang panahon, sa wakas, nakita ko rin kayo. Patawarin mo ako, Rochelle. Patawarin mo ako sa lahat ng hirap na dinanas niyo ni Zoe. Nagdahil sa akin. Tumingin si Rochelle sa kanya. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit kasama pa rin ang pait sa kanyang boses. Patawad. Matapos ang 20 taon, babalik at hihingi ng tawad. Noong 1 taong gulang pa lamang si Zoe, pinagtaksilan mo na kami. Namuhay mayamang ka kasamang ibang babae, habang kami ng anak mo, halos mamatay sa gutom. Yun ba ang ama na dapat kong ipakilala sa anak ko? Patawarin mo ako. Alam kong mali. Nagkamali ako at inaako ko yun. Isang realisasyon ang dumapo sa utak ni Rochelle. Walang magandang maitutulot kung habang buhay niyang itatanim ang galit kay Alfredo. At mas maiking patawarin na lamang ito. Hindi para kay Alfredo, kung hindi para magkaroon ng kapanatagan at kaliwanagan sa loob ng kaibuturan ng kanyang puso. Oo na, sige na. Pinapatawad na kita. Kung yun talaga ang gusto mo, wala naman akong magagawa dahil tapos na yun.
Salamat, Rochelle. Ipinapangako kong babawi ako kay Zoe. Magmula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan niya. Pagkatapos ng madamdaming pag-uusap na yun, nagpasya si Alfredo na wag nang ibalik pa sina Rochelle at Carlo sa kanilang maliit at siksikang bahay. Sa tulong ni na Fiona at Gina, agad na inilipat ang mag-iina sa isang mamahaling condo unit sa Green Hills na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Meron itong 2 kwarto, ang isa para sa mag-inang Rochelle at Carlo at ang isa naman ay para kay Zoe. Sa loob ng isang gabi, tuluyan ang nagbagong takbo ng buhay ni Zoe mula sa pagiging mahirap na tutor. Ngayon, opisyal na siyang kinikilala bilang anak ng isang bilyonaryo. Laking pasasalamat ni Zoe kina Fiona at Gina dahil sa kabila ng kanilang sitwasyon, buong puso siyang tinanggap at minahal ng mga ito. Walang naganap na apihan o inggitan na madalas nating napapanood sa mga pelikula. Minsan ay bumibisita pa rin si Zoe sa mansyon ng kanyang ama para turuan si Gina sa mga lesson nito. Pero sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang upahang tutor, kung hindi bilang isang mapagmahal na nakatatandang kapatid. Naging napakaganda ng dynamics ng kanilang pamilya. Walang lamangan, walang plastikan at walang inggitan. Samantala, sa loob ng kanilang 6 na milyong pisong mansyon, kasalukuyang nag-aalmusal sina Yula at Teresa nang biglang bumukas ang kanilang gate at pumasok ang isang eleganteng babae na may kasamang 2 abogado at mga pulis. Mabilis na tumayo si Yula habang hawak ang kanyang tinidor. Hoy! Sino kayo? At bakit basta-basta kayo nangingialam at pumapasok sa mansyon ko? Mansyon mo? Nagkakamali ka. Ako ang tunay na may-ari ng lupang ito at ang bahay na kinatitirikan ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Yula habang si Teresa naman biglang nabitawan ang kanyang baso. Ma, anong sinasabi niya? Pinayaran natin ito ng 6 na milyon, hindi ba? Mrs., ang taong nagbenta sa inyo ng bahay na ito ay isang scammer. Peking dokumento at titulo ang ipinakita sa inyo. Ibinenta sa inyo ang ari-arian ng iligal nang walang pahintulot mula sa aking kliyente na tunay na nagmamay-ari nito. Dito na nanghina ang mga tuhod ni Yula at napaupo sa sahig habang pilit na umiiyak. Ang mansyon na kanyang ipinagmamayabang sa buong pamilya Roses ay isa palang malaking kasinungalingan. Wala silang legal na karapatan dito at kailangan nilang lumayas ngayon din. At doon nagsimula ang pagbagsak ng kanilang yaman. Lumipas ang napakahabang panahon sa tulong ng buong pusong pagtaguyod ng kanyang amang si Alfredo. Nakapagtapos si Zoe ng kanyang pag-aaral bilang magna cum laude. Hindi nagtagal, kumuha siya ng board exam at naging isa sa mga nangungunang certified public accountant sa bansa. At dahil sa kanyang talino at sipag, siya na ngayon ang tumatayong Chief Financial Officer ng dambuhalang A&J Conglomerate. Pagkalipas ng 10 taon, nagpasya si Zoe na siya naman ang mag-organize ng susunod na family reunion ng pamilyang Roses. Idinaos niya ito sa pinakamagarang hotel sa syudad at sinagot niya lahat ng gastusin para sa mahigit 100 kamag-anak. Ngunit hindi niya ito ginawa para magmayabang o maghiganti. Ginawa niya ito upang mag-iwan ng isang napakahalagang aral sa buong pamilya Roses na ang mayaman ngayon ay pwedeng maghirap bukas, kaya wag na wag mang mamaliit ng kadugo. Doon tuluyang natauhan ng lahat na ang tunay na yaman ay nasa pagpapakumbaba at matinding respeto sa isa't isa at hindi sa pera. Ang kwento ni Zoe ay paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman, kung hindi sa dignidad at pagpapatawad sa kabila ng hirap. Huwag nating hahayaan na apihin tayo ng mundo. Ang Diyos ay nakakakita at Siya ang mag-aangat sa atin sa tamang panahon. Isang malaking leksyon din ito kay Yula. Ang karma ay walang pinipili. Ang yamang ginagamit lamang para mangmaliit ng kapwa ay mabilis ding babawiin ng tadhana. Tandaan natin, bago tayo tumingin sa panlabas na anyo ng iba,
siguraduhin muna nating malinis ang sarili nating pagkatao dahil ang mga taong ibinababa ay iniaangat ng Panginoon at ang mga mapagmataas ay siya namang ibinababa ng Panginoon. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento. I-like ang video na ito at mag-iwan ng komento ng inyong reaksyon sa ibaba. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.